nananawagan na alisin na natin yung partisa natin. Gawin natin ito dahil ito po ay araw na bilang bayanin na nakipag... Ayan, na martial law, ito po ay pinatalsik ng taong bayan. Sana ho ako'y nananawagan na alisin na natin yung partisa natin. Gawin natin ito dahil ito po ay araw na bilang bayanin na nakipaglaban sa revolusyon para sa ating bayan. Wag lang hindi bago. Alam ko, kung man lang tayo ngayon nandito, pero may darating pa po tayong mga kasamahan. Pero, kung isusuko natin yung ating mga karapatan, baka po talo tayo malusubatin. Lalo tayo wawalang biyahe. Tayo naman po ay mananahimik kung sa simpleng panawagan, actually, hindi na simple dahil yung pambanang ate na nagsabi mismo na ang kapatid niya ay lulol sa droga. Tapos na po sana, at kayo po mga kapulisan dito, alam ko po, sumasang-ayon din po kayo sa ipinaglalaban namin. Hindi ko lang po maintindihan bakit hanggang ngayon ayaw pa rin sumunod at magkaroon tayo ng kapayapaan. Simple lang naman eh. Para matapos na itong paghati-hati ng Pilipino, dalawa lang ho kasi yung kumatampi, nakikinabang. Yung mga inaapi, binabayaran. Ang hindi nagpapabayan, nagiging kriminal sa paningin nila. Alam ko po, kayong mga kapulisan, pamilya nyo, apektado rin. May mga anak kayo na pinoproteksyonan ninyo laban sa kriminal. Pero, itong labang ito po ay laban ng Pilipino. Alam ko po, alam nyo sa isip at puso ninyo na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Noon, sensitive ang mga kapulisan. Ilang revolusyon na ang ating pinagdaanan. Pero ito ang may pinakamalaking iskandalo at may pinakamalaking anomalya. Pero dahil nga sa kanya-kanyang adhikain personal, naghahati-hati ang bayan natin. Tandaan niyo po, kukunti man tayo ngayon, pero buong puso natin ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Agree! Tama! Pilipino na lumalaban, Pilipino na ating minana kay Andres Bonifacio. May tanol at may tapang, may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Marami hong nakikinig, marami pong nagmamadyan, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ngayon pa lang po, isang distrito pa lang, hirap na ang bayan dahil ninanakaw ng mga politiko ating pinagtatiwalaan. Agree! At sino po ba ang namamahala sa bansa natin? Tayo po ay democratic country. Demokrasya ang humihiran sa atin. Demokrasya na binigyan ng karapatan, binigyan natin ng karapatan ang mga naglilingkod sa atin ngayon. Yung power nila ay nag-iinig sa tao. At ang purpose niyan, kaya binigyan natin sila, pinagkatiwalaan natin
natin sila para paglingkuran tayo. Ngayon, tanong ko, naglingkod ba sila sa atin? Sino ba ang umunlad? Ang bayan ba natin ang umunlad? Kayo mga kapulisan, tatanungin ko po kayo. Hirap na hirap din po kayong magpatuisyon sa mga anak niyo. Inaaway din po kayo ng mga asawa niyo dahil kulang ang perang sweldo ninyo. Kaya po sana hindi masama sumunod sa legal na utos. Pero pag alam naman po ninyo na illegal na yung utos, gamitin niyo lang po sana ang puso at isip ninyo at alalahanin nyo yung pamilya nyo. Yun po ay pakiusap ng isang Pilipino. Pakiusap ng isang tao na naglagay sa inyo. Kung wala po ang nangungurakot, wala po tayo ngayon dito. Simple lang naman eh. Patunayan niya kung malinis siya, magpa-drug test lang siya. Ako po, magpa-drug test ka na! Sasabihin ko po ngayon sa inyo sa harapan nyo, pag nagpa-drug test, si Bongbong Marcos at Tagdilakit, titigil na po ako sa rally po ito. Kasi ho, kung nasa matinong pag-iisip siya, hindi po magyayari ang kurakot dito, kurakot doon. Agree! At hindi rin po mapapabayaan ang ating bansa. Ang presidente ang siyang may pinakapangyarihan sa lahat ng pinagkatiwalaan. At nakalagay din po sa Bill of Rights natin sa ating konstitusyon, pag mayroong aggression, opresyon, pagloloko sa taong bayan o sa gobyerno, karapatan po natin na tayo po ay tumayo, lumabas, magsalita at ihayag ang mga dismaya at anomalya sa ating gobyerno. Nakakalungkot ng tingnan, karamihan po sa naghahangad na maging maayos ang bayan na to, kami po mga senior citizen. Yes! Kaming mga senior citizen ang tumatayo para sa susunod na henerasyon. Saksi po ko sa lahat ng people's power.